Sa huling desperadong determinasyong yun na nagniningas sa loob niya, pinakawalan niya ang isang napakalaking halaga ng enerhiya patungo sa kanyang kalaban, ngunit sa sumunod na sandali, bahagyang lumaki ang mga mata ni Yuwon sa hindi kapani-pani walang tanawin sa harapan niya. Ang Diyos ng Espada ay hinaharangan ang napakalaking pag-atake ng tuloy-tuloy gamit lamang ang isang kamay, kahit na may napakalakas na puwersang bumabagsak sa kanya. Ginawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Habang nagtatanggol, sinabi ng Diyos ng Espada sa loob na ang pagkawasak ng espasyong ito ay eksaktong ginamit ng Diyos ng digmaang si Males noon. Hindi, agad niyang itinuwid ang kanyang sarili, ang kapangyarihang ito ay talagang mas malakas kaysa kay Yuwon. Lubos na nagalit si Yuwon, isinumpa ang Diyos ng Espada bilang isang bastard, tumangging tanggapin ang kanyang nakikita, inilabas niya ang bawat onsa ng lakas na taglay pa niya. Sinabi niya sa sarili na hindi niya kayang hayaang hamaba pa ang laban na ito, kahit ano pa ang kapalit, kailangan niyang patayin ang Diyos ng Espada doon mismo sa pamamagitan ng pag-ubos ng bawat huling piraso ng kanyang natitirang tunay na chi. Dahil sa desperadong determinasyong yun, nagpalabas si Yuwon ng isa pang napakalaking alon ng chi ng diretsyo sa Diyos ng Espada. Sa pagkakataong ito, kahit ang Diyos ng Espada ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat sa tindi ng kapangyarihan, ipinagpatuloy niya ang pagsalo sa pag-atake, bagaman ang kanyang sariling kamay ay unti-unting nagsimulang matuno sa ilalim ng napakalakas na presyon. Sa unang pagkakataon, kahit siya ay kailangang maghanda habang ang puwersa ay nagtulak sa kanya ng bahagya paatras. Sa pagpapasyang kumuha pa ng mas marami sa kanyang sariling lakas, naglabas ang Diyos ng Espada ng karagdagang kapangyarihan. Isang makinang nagintong chi ang biglang pumalibot sa kanyang katawan, naglalabas ng napakalakas na presyon. Samantala, ang purple chi ni Yuwon ay marahas na sumugod lampas sa mga tagiliran ng Diyos ng Espada. Isang agos ang pumutol ng delikadong malapit, at sa sandaling malapit na nitong tamaan ang kanyang leeg, pinili ng Diyos ng Espada na kumuha pa ng mas malalim mula sa kanyang mga reserba. Sa sumunod na sandali, nagbago siya sa anyo ng isang pangalawang Super Saiyan. Isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanya at nagpaputok ng diretso sa langit, tumagos sa mga ulap mismo. Dahil sa wakas ay naubos na ang bawat natitirang patak ng kanyang lakas, si Yuwon ay naiwang nakatayo ng harapan sa kanyang kalaban, mabigat na humihinga para sa hangin. Ang kamay ng Diyos ng Espada ay nanatiling nababalot ng natitirang mga labi ng malagim na pula at itim na chi ni Yuwon, tumingin sa kanyang kalaban, napagnilayan ni Yuwon sa loob na kahit ang Panginoon ng Espada ay hindi makakayanan ng gayong pag-atake. Gayunpaman, hinarang ito ng Diyos ng Espada habang nakatayo sa mismong lugar na iyon. Biglang, ang boses ni Nano ay pumasok na may apurahang babala. Ipinaalam kay Yuwon na ang kanyang antas ng enerhiya ay bumaba sa ibaba ng 1%. Halos kaagad, ang matinding sakit ay pamunit sa katawan ni Yuwon, na naging dahilan upang sumigaw siya sa pagdurusa. Mabilis niyang napagtanto na ang kanyang buong katawan ay tila sumisigaw sa pagtutol, siya ay kumonsumo ng labis na tunay na chi, itinulak ang kanyang sarili na lampas sa kanyang ganap na mga limitasyon. Samantala, ibinaba ng Diyos ng Espada ang kanyang tingin sa kanyang sariling kamay, na patuloy na nagniningas mula sa natitirang enerhiya na iniwan ng pag-atake ni Yuwon. Nagulat, sinabi niya sa loob na ang kanyang kamay ay hindi gumagaling ng maayos, sa lalong madaling panahon ay napagtanto na ang malagim na itim na enerhiya na tumatakip sa sugat ay aktibong nagpapakalat ng kanyang spirit chi. Upang kontrahin ito, mahinahong ginamit ng Diyos ng Espada ang kanyang golden chi upang dalisayin ang pinsala. Kaagad, ang dalawang daliri na ganap na natunaw ng chi ni Yuwon ay nagsimulang mag-regenerate sa harap ng kanyang mga mata. Tumingala ang Diyos ng Espada at sinabi kay Yuwon na siya ay tiyak na mas malakas kaysa sa Diyos ng digmaang si Males. Inamin na pinilit siya nitong gumamit ng higit na pagsisikap kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig na yelo habang ipinahayag niya na ang lahat ay natapos na ngayon. Itinuro ang kanyang mga daliri pasulong, isang matalim, tulad kawalan na enerhiya ang nabuo sa kanyang mga daliri. Pagkatapos, bago pa man makareact si Yuwon, isang hindi nakikitang puwersa na mas mabilis kaysa sa kanyang pangunawa ay tumama ng diretsyo sa kanyang dibdib, tumusok sa kanyang katawan. Si Yuwon ay nanatiling nakatayo nang hindi gumagalaw ng ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay ganap na blanko, may naramdaman siyang marahas na pamunit sa kanya mula sa loob, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang likas na kumilos upang hawakan ang kanyang dibdib, ngunit biglang naglabas siya ng isang buzzle ng dugo habang pumutok ang kanyang mga panloob na organo. Tuluyang bumigay ang kanyang katawan,
at bumagsak siya ng mabigat nang nakaharap pababa sa lupa. Mahinaong lumapit ang Diyos ng Espada sa kanyang bumagsak na kalaban at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya mapapaalis ang enerhiya na yun mula sa kanyang katawan, na idinagdag pa na naubos na ni Yuwon ang bawat huling bahagi ng kanyang tunay na chi. Desperadong nagpupumilit na huminga, nagtaka si Yuwon sa takot kung ano ang posibleng tumusok sa kanya. Ang sensasyon ay nakakapangilabot at ganap na hindi katulad ng anumang ordinaryong pamamaraan ng chi na kanyang nakatagpo. Sa halip na tumusok lamang sa laman, pakiramdam ay may humiwa ng diretso sa kanyang mismong kalooban, habang si Yuwon ay nakahiga ng walang magawa sa lupa na nakatapat ang kanyang mukha pababa, ang Diyos ng Espada ay lumapit sa kanya ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang mga kamay ay bumabalot sa matalim na enerhiya habang bumubuo siya ng isang blade chi sa paligid. Pagkatapos, sa isang malamig at walang awang galaw, humiwa siya sa tila ulo ni Yuwon, na nagpadala nito na umiikot sa dumi. Sa katotohanan, ang umikot sa lupa ay hindi ang naputol na ulo ni Yuwon, kundi ang kanyang essence core. Tinutuya siya ng Diyos ng Espada, sinabing ang pagsaksi sa kilalang demonyong Diyos na namamatay habang nanginginig sa sakit at takot ay tunay na isang napakagandang tanawin, nakasuot ng maliit ngunit nakakatakot na ekspresyon. Inamin niya na hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kagalakan sa napakatagal na panahon. Hindi kalayuan sa kanila ay nakatayo ang Diyos ng digmaang si Malice, nakatayong tulad ng isang higanteng puno sa kabila ng wala na ngayon ang kanyang mga braso, nasaksihan niya ang buong brutal na eksenang nagaganap sa harapan niya, sa kaibuturan ng kanyang sariling subconscious, napagtanto ni Malice na hindi na siya makagalaw, napagpasyahan niya na ito ay kamatayan na at na siya ay makakasama muli ng kanyang mga nahulog na kasama. Ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat, isang boses ang biglang tumawag sa kanya, na sinabing hindi pa nila siya nakikitang ganito kaina. Ang hindi inaasahang mga salita ay nagdulot ng bahagyang paggulat kay Malice. Tinanong ng boses kung paano siya sumusuko agad gayong ang bastardong responsable sa pagpatay sa kanila ay nakatayo pang buhay. Idinagdag nito na akala nila ay balak niyang pasanin ang bigat ng kanilang puot. Tinanong kung tunay niyang inaakalang hindi sila magagalit na sumuko siya ngayon. Ang mga boses ay pag-aari ni Sakyong at ng hanging puting tigre. Tahimik na tinanong ng Diyos ng digmaang si Malice kung sila ay dumating upang salubungin siya sa kabilang buhay. Lumipat ang eksena, biswal na nahahati sa dalawang magkahiwalay na kalahati, ang isang panig ay nagpapakita ng isang makinang, maliwanag na puting liwanag kung saan nakatayo si Sakyong at ang hanging puting tigre, habang ang kabilang panig ay nananatiling nilamon ng ganap na kadiliman kung saan naninirahan ang Diyos ng digmaang si Malice. Sabay nilang tiningnan siya at sinabi sa kanya na hindi pa ito ang kanyang oras, at mayroon pa siyang kailangang gawin. Si Malice ay lubos na nagulat sa kanilang mga salita, ngunit pinilit siya ng hanging puting tigre, tinanong kung hindi niya inaakala na ang sinumpang bastard na yun ay nararapat na lubusang wasakin para rin sa kanilang kapakanan. Bahagyang nag-alinlangan ang Diyos ng digmaang si Malice bago ipinaalala sa kanila na wala na ang kanyang dalawang braso, ngunit agad na ginantihan ng hanging puting tigre. Tinanong kung nakalimutan na niya ang isang bagay na napakahalaga. Sa labas, sa tuktok ng bundok na nababad ng ulan, ang malakas na pagbuhos ay patuloy na bumabagsak ng walang tigil. Sa mismong sandaling yon, naramdaman ng Diyos ng Espada ang isang biglaang pagbabago at lumingon pabalik sa Diyos ng digmaang si Malice. Pagkatapos ng ilang mabibigat na sandali ng katahimikan, biglang itinapak ng Diyos ng digmaang si Malice ang kanyang paa sa lupa, winasak ang lupa sa ilalim niya. Isang napakalakas na chi ang sumabog sa paligid ng kanyang katawan habang inihahanda niya ang kanyang tindig. Sa pagmamasid dito, bumulong ang Diyos ng Espada na si Malice ay isang kapansin-pansing determinado na tao. Inamin niya na inaasahan niyang mamatay na siya ngayon, nagtataka kung ano ang posibleng nagtutulak pa rin sa kanya pasulong, napapaligiran ng isang umaalingaw na aura ng chi. Ang Diyos ng digmaang si Malice ay humihingal ng mabigat, ngunit hindi nagbigay ng paalitang tugon. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng napakalakas na presyon na naglalabas sa paligid niya. Tinitigan siya ng Diyos ng Espada, nagtataka sa loob kung ang tao ay lubusang nakalimutan na wala na siyang mga braso. Direkta niyang sinabi kay Malice na tapos na ang labanan, tinanong kung ano ang posibleng magawa niya ngayon, kahit na kumakapit pa rin siya sa gayong matinding determinasyon na lumaban. Sa ilang maikling sandali, nanatiling tahimik ang Diyos ng digmaang si Malice, patuloy na humihingal ng mabigat habang nanginginig ang kanyang katawan. Pagkatapos, sa wakas, sumagot siya sa pamamagitan ng mahihirap na paghinga,
sinabing pinapaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na pasanin pa rin niya ang kanilang bigat at wala siyang magawa kundi patuloy na sumulong. Sa eksaktong sandaling yun, sa loob ng nahahati na espasyo ng kanyang malay, parehong inilagay ni Sakyong at ng hanging puting tigre ang kanilang mga kamao ng mahigpit sa likuran ng Diyos ng digmaang si Males, pinipilit siyang sumulong. Sa pagkuha ng ganap na tugatog ng kanyang kapangyarihan, ang Diyos ng digmaang si Males ay nagpalabas ng isang dumadagundong na sigaw. Binaluktot niya ang kanyang katawan at kumilos, perpektong ginagaya ang anyo ng paghagis ng isang mapangwasak na suntok, sa kabila ng katotohanang ganap nang wala ang kanyang mga braso, likas na itinaas ng Diyos ng espada ang kanyang kamay upang ipagtanggol ang sarili. Sinabi niya kay Males na wala siyang ideya kung ano ang kanyang sinasabi at ipinahayag na sa pagkakataong ito ay tunay niya siyang papatayin. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Habang sumusugod pasulong ang Diyos ng digmaang si Males, ang chi ay nagmaterialize sa pisikal na anyo ng diretso sa harapan niya. Ito ay lumunsad pasulong sa hugis ng isang napakalaking kamao. Dala ang napakalakas na puwersa ng isang makapangyarihang suntok. Ang walang hugis na pag-atake ay bumagsak ng diretso sa dibdib ng Diyos ng espada, na naging sanhi ng biglang pag-agos ng dugo mula sa kanya habang ang mapangwasak na epekto ay marahas na nagpaputok sa kanya palayo. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa bibig ng Diyos ng espada, isang nakakagulat na tanawin mula sa isang taong lumitaw na ganap na hindi masisira sandali lamang bago nito. Siya ay itinapon pabalik sa ilang metro bago sa wakas ay nagawang ihinto ang kanyang momentum, paghukay ng kanyang mga paa ng marahas sa lupa upang pigilan ang sarili. Lubos na natulala, nararamdaman pa rin ng Diyos ng espada ang natitirang epekto na bumabaybay sa kanyang dibdib. Habang pumapasok ang katotohanan sa kanya, nakilala niya ang pamamaraan bilang isang bagay na kapansin-pansin katulad ng walang hugis na pag-atake na ginamit niya mismo laban kay Yuwon. Sa matinding pagkamangha, napagtanto niya na ito ay dapat na ang maalamat na mind feast. Nagpupumilit ng buong lakas upang manatiling may malay, ang Diyos ng digmaang si Males ay humihingal ng mabigat habang ang kanyang katawan ay patuloy na bahagyang nanginginig mula sa matinding pagkapagod. Tumingin sa Diyos ng espada, sinabi ni Males na siya ay ganap na tama, hindi mahalaga kung mayroon pa siyang pisikal na mga braso o wala, ang tunay na mahalaga ay ang hindi natitinag na kalooban ng isang tao. Nagpatuloy siya, na ipinahayag na ang sukdulang kamao ay isang bagay na inukit ng malalim sa mismong kaluluwa ng isang tao. Habang ang mga alaala ng kanyang mga nahulog na kasama ay sumurfi sa kanyang isip, pinagnilayan ni Males ang pinagmulan ng kapangyarihang ito. Ito ay huwad sa pamamagitan ng higit sa 100 taon ng walang tigil na pagsasanay, tiniis sa ilalim ng walang awang ulan at nagyayelong nyebe. Isang mahinang ngisi ang dahan-daang namuo sa kanyang mukha. Nag-alay siya ng isang huling kaisipan, tahimik na nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan dahil, sa huling pagkakataon sa kanyang buhay, pinayagan nila siyang lumaban muli. Habang ang kanyang mga mata ay dahan-daang nagsimulang pumikit, napagnilayan ni Males na nagawa niyang maghagis ng isang suntok na may ganap na pinakamahusay na pagsisikap na maibibigay niya, at sa huling pakiramdam ng kasiyahang iyon na nanira sa kanya, naghanda siyang makasama muli ang kanyang mga yumaong kasama pagkatapos ng napakatagal na panahon.